Oras 2 minutos na nagligid sa takanang alas 11 sa aga. Good morning sa aton nga mga pinalangga. Welcome sa aton nga programa Radio Piscina pod sa akon og Zoila Cordero. Tugtog para ta kahibalo ba sa alas 11:30 o kon alas 12 subong udto. Kumusta ba lang aton nga adlaw subong? Syempre, adlaw na naman kita sang Miyerkules kagkadasig sa mga inadlaw naton subong Hunyo 5, 2024 na. Nasigay lang to subong no. So next week Independence Day na. Kagang aton nga LG Santa Barbara, mga Santa Barbaran hosts naton nga magaupod sa may Independence Day celebration man sa Metro Manila. Ato man ang ato nga pinalangga nga gobernador upod sa ato man nga pinalangga nga mayor on June 12. So ato nga mga bisita diri sa ato nga celebration sa Independence Day diri sa may Santa Barbara ang ato nga 2nd District Congressman Michael B. Goriseta. Sa jahon tani ang ato nga celebration sa Independence Day. Anyway, unahon tani pagpanamyaw. Unahon ta aton nga aktibo, hands-on, mapisan nga mayor sa Santa Barbara. Honorable Mayor Dennis Superficial, good morning kay Vice Mayor Biloy Makino. Natamaan man ka aktibo kag madali palapitan. Good morning, Vice. Kag suman sa mga miyembro sang aton nga sangguniang bayan, hindi ko na pag-isa-usahon kay dambog it sa inyo. Good morning gid sa inyo tanan. Hopefully okay gid ang inyong adlaw subong. Sa aton nga mga estudyante nga iba nagapahuway kay man syempre tapos ng graduation kay sa iban nga wala pa naka tapos ang graduation kay tubtub subong nga Biyernes may ara pa sa nga graduation day. So sa inyo tanan-tanan, good morning kag sa mga Santa Barbaran hosts nga nagaupod gid sa aton subong kag kun sa diin taman kutob nga makalabot ang aton nga signal subong nga adlaw. Good morning. So sa subong nga tion di na naton padugayon kay daw madugay ng hulat sang aton nga pinalangga nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office ang aton nga regular nga bisita every Wednesday. Kinahali na naton ang schedule every Wednesday ang aton nga Municipal Agriculture Office, Officer in Charge, Engineer Joven Sonico. Sir, good morning. Ngayong aga, Ogyensoy, kag sa tanan nga tagpalamati kag tamanaw sang imong programa ngayon. Kumusta ang adlaw ta subong, sir? Medyo masaka-saka tatlan, no? Damo report kag may mga meetings ginatinan kita. Update ang sir sa aton nga agri subong anong ginabisihan sang aton nga Agriculture's Office? Sa tulad, no, ongoing atan nga enrollment sa cluster, clustering sa ating program kang ating nga masagana. So may mga farmers pakita nga kung ay pa nakapa-enroll sa cluster areas na magpa-enroll gina magpa-validate sa anda mga designated technician. So hasta lang kita kadya sa Friday man kay ma-start ng program kang masagana clustering. So dangat lang sir sa Friday, pila pa sir ang wala pa nakapa-register? Actually siguro halos tanan naka-register naman pero may iba nga daw why bala ma-inform. So may mga orihi pa kagang mga lacking nga mga documents na nabala. Ang mga why ma-validate kay ginapangita man gyapon naman karon mga tax declaration kag mga necessary nga mga identifications na para sa enrollment kang anda sa clustering. Kagang sa tulad may diyan kita may program kita dyan sa may barangay Gutayan sa may corn farmers meeting kita dyan tlad kin-spearhead man ni Sir Alan Sugesa. Alam mo ko, ginapangita ko Sir Alan kasi classmate ko ni siya sa elementary sa may Barangay General Martin T. Delgado kaya i-check ko sa iya, i-confirm ang iyang attendance. Sa may Sabado sir kami Grand Alumni Homecoming ang Barangay General Martin T. Delgado Elementary School para sa amon nga reunion. So ato to siya busy ito sa subong sa Gutayan sa gali. Sige lang tawagan ta lang sa karon basi makabalik pa man sa temprano pa. So actually shout out sa aton nga Ladip Officer Ma'am Blasi Luzarita kay aga pati sa akon tig-ina kadtuman nag-istoryahan kami with regards man sa farming sir. So there na ko. Oo, nakaso malangay man kami to sa dalom among pagid na nagpalit sa akon. Tingnan naman ako kadamo. May meeting mas ako nung ginhalinan dito kay Sir Vincent ang aton nga MPDO. So nag-meeting kami anay nga duwa with regards man sa mga ginapamangkot ko sa iya. Actually si Ma'am Blessy ni sir ang damo ginapamangkot ko sa iya mo with regards sa aton nga mga entrepreneurs, ang aton nga mga program and activities naton sa mga negosyante naton diri sa may Santa Barbara kag subong man ang mga activities bala naton sir nga nagaupod ang
edit naton, just like sa aton nga sa nagligad nga Domingo, ang aton nga palamig sa plaza, so upod man to sa. So gina-ask ko na sa sir kung ano pagit ang aton nga mga nga mga aktibidades. So namangkot man ako sa iya, naghatag man siya inputs with regard sa aton nga agriculture, but ano man present na siya permit. Sa din nga department ara na siya. Present na siya with regard sa na siya. May mga programa siya nga ginapang kanatan para makabulig man sa atin, especially sa amon sa agriculture. Yung ginapang siya nga mga programa nga sa atin mga farmers bala. Dugang man na idea kag trainings. Namian ko ni Ma'am Blessy kay ginatagaan kung isa siya rin naghatag sa akon sa gani na sa mga information balang mga wala ko pa nabalaan. So just like for example, sa ginambad mo ang masagana naton ng clustering bala sir. Nga wala pa natapos subong ginaso sa ma'am ano nang masagana? Ko na sa iya Opo Grace and Blessing sa mga choir mo daw kami ang first batch sa Santa Barbara Parish Youth Organization, mga high school pa kami of the night mga high school pa kami ng mga edad mo na kami niti kami nga duwa daw close kami nga duwa. So ginamangkot ko siya with regards sa may masagana abo na check baladay kay masagana na ko nga program pa na siya ni dati pagid yung presidente sa Pilipinas naton si Ferdinand Marcos Sr. Ako na natin kauna may masagana 99 kita. Sa tulad naman masagana 100 kag masagana 150. Okay. Ang sa masagana 99 sa 1974 ni siya nag-umpisa. 1974. That was the first time nga grabe man to nga program ko na nga nag-boost na kanatin nga agriculture. Tapos, may masagana 100. Hambal mo, sir? Saan siya masagana 100? Actually, ang masagana 100 para sa mga inbreed ka grain-fed areas natin. Okay. So, ginalagas natin din nga yield sa mura ng 100 minimum 100 bags. No? So, kagang sa atin nga ang masagana 150 man amura sa irrigated areas natin. So, yield ra karon ang ginano natin, ang ginistoryahan natin. May push ka natin ang DA reposing sa atin na DA national na dapat amura ng atin nga magiging produkto amura naging clustering natin naging ang anda kanikaran nga timuri nga sa training nanda is dati sama-sama ngayon dati kanya-kanya ngayon sama-sama. So ang naging kadya is tinggang probla hindi rin nga individual ang approach. So sa programa dia magtanam synchronization kag planting hasta sa pag-fertilizer application hasta sa harvesting. So gina-organize natin na sila kag hopefully mag-succeed dia. May program pa gid dia sige no. Darara ka dia hasta ang marketing kag nanda processing sa orihe kung mag-succeed ang atin nga masigana 99. Masigana 100 kag 150. Ang masagana 100 kag 150 so nagasundanay lang ni sila. Oo, lain-lain lang kare nga mura nang sa 150 natin mura sa hybrid natin hybrid seeds ang sa inbred natin mura ng 100. So hindi man natin ma-achieve gud nga naka-hybrid kay rata na tamang ka taas ra nga para sa atin nga inbred. Kay may mga areas kitang irrigated nga achievable na sa ang natin nga program ka. So, muna subong ang gina-cluster natin sila para nga mag-ulupod sila. Lupod. Diba? So, lupod, dululungan. Dati, kanya-kanya. Ngayon, sama-sama. Baka namin isang ilang tagline, no? Dati, kanya-kanya. Ngayon, sama-sama. Muna gina-clustering natin. So, sa mga wala pa dala makapakluster, kaya nang balaan na natin, sir, may mga kulang pa silang dokumento. So, Friday na lang dangat, sir, no? Oo, dapat maka-anora ka na fully, hitsura blanda papilis. Kaya actually, naka-started man kita kang panao ka mga atin nga inbred seeds mo ang atin nga hybrid seeds sa romano pa kita ma-start. So hopefully nga og yunan kita man ka panahon kaya ang atin ginahulat gid permi ang duga nga ulan. So sa forecast natin gani daw sa roman paguro ang may uran gid kag sa Friday pa. Nagbagyo lang sir sa nagligyan si Mana pagkatapos ng bagyo daw wala nakatupa ulan Oo, actually ang ibang areas sa Panay ulan. Dire lang siya sa aton area nga daw ka maninet kang turo ka ulan so puli nga grasyahan man kita kang dogang nga ulan. Pero may lang kay nagburo bagyo gamay sa may sa may Metro Manila dito Oo, nga aton ulan Eastern Visayas gali. Ang aton ulan gina-induce na sang bagyo hindi na nga natural nga rainy season gwa na. Kung ay bagyo, wala ulan. Amulan pala. Pagkani sir ba makapag-asa kuno ba June
June, Oo. rainy season din. Tigin na halat-lahat natin. Pero kaya lang guro ka natin sa may Iloilo, ang ay pati uran, pero iba niya parte, tanan sir kang mga kang Pilipinas. Actually, iban kinabaha rin gani suba nanda, ha? Oo, ang sa Panay, no, iba nga areas natin sa Panay, ulan na. Sa mga northern part, kag southern part natin may ulan. Pero ang central parts daw, malaka, no? Murang kulang pa gawa ang tubig nga sa atin ulumhan nga para makaland prep atin mga farmers. Asa ko sir kaman inti man ako mangunguma daw curious na ako kay nagmuno ka about inbred and hybrid rice. Anong kinalainan da ka siya? So ang atin nga inbred rice murang nga mga natin lang mga varieties natin nga pwede natin masigig-sigig tanam. Mga open pollinated varieties natin no nga na natin na ginapang develop manalin sa native varieties natin kag gina-develop ko atin nga seed board kag seed industry council. So mura mga inbred nga kung guwa na bala kung isa tanam atin farmer may mga bag-o nga variety pwede na daliwat matanam. No kung dom nami ang production nanda kag nami ang tubo kang nanda no kang pagkaparay nanda no makita kiban pwede nanda nga ginahigamit liwat as seeds. Pang inbred man tana mo nang kaisa mo na siya itanom gina-develop gina siya ginatanom gina sa seed farm para maging para maging ma-propagate sa atin nga farmer level pero hindi mo na siya liwat pwede matanom kay lang na siya single crop lang na sa tawag natin. May dyan pala ako naglanta ako sa YouTube bala sir ano nga klase na tana tigtanam nga sa swamp tana sir nagatubo pero do bugas man may mga may mga varieties kita nga tubigan nga mga varieties no nga sa mga highly waterlogged areas may diyan kita karan ka garing kitlati siyempre gamay lang atin areas nga daw medyo swampy kag dama tubig pero kauna katanom man kita karan just sa may mga natin sa guno din bla sa atin nga diyan nga danaw tawag nanda usually mga amor na tawag mga tubigan nga mga varieties may diyan pa kita karan pero hindi na amor kaduro kete ang sa production natin ang mas preferred kang farmer natin na amor ng mga varieties talad nga pwede sa drought kag gamay nga tubig pero mahal na sir no or din ang mas mahal? Actually, mga varieties nga kiti sanda. Mura na usually nga mga ginaano natin nga daw sa special variety wala natin. Nalaka mo lang makita, mura nga may bili man siya daw mahal-mahal. Kag budlay sa i-produce sabi. So mura nga taas man na presyo. Actually, may nagawamangkot. This were pero ako nung aton nga suggested retail price nga aton na kinilo sa bugas nato. Kaya doon nagamahal na gid ko na? Actually, ang gasad karan ng aton nga DTI gid dapat no kagang NFA. So sanda ka rin gid dapat may say ka rin kung kung tamaan gid kataas or ka makanubo kag kung diyan gid bala sa threshold suggested ka ngaten nga NFA ka rin ng may say ka rin kag ngaten nga DTI kay sanda man kana kung naga paupod pag sa nakara monitor ka natin so ngaten is more on production lang kay may ang functions na nakaratanda sandagi ka rin ng kung may kita ka mo din medyo taas, report lang sa atin nga mga authorities para natin, maksyonan natin. Sa diin sa national ma-report ka dyan? Actually, ang may kauna, kung may DTI, pakita giatlad nga, kauna na may office na nagya. So, kung isa atin ko sa, ginapatigayon, tadom lang, no? Kay may mga kilala man kita sa other agencies, so para pamangkot man kita. Okay, thank you very much, Sir Joven, ang aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. So, ask lang ko, sir, about sa mention mo kag ina kay naga-training hambay mo dito. May meeting rather ang si Sir Alan, ang aton yung corn expert naton sa may barangay Agutayan sa mga corn farmers. With regards sa sir? Actually, amang sa atin nga rin nga nga ginawa meeting tutlad. Ang sa ran sa corn farmers natin nga sa green corn bala natin. Kay gininitiate ki dyan ni Sir Alan kay nakita na bala nga ang atin farmers talad gawa nagtanam. So para maganahan sa liwat magtanam kag natin lang interest na liwat
nagpa-meeting si Saralan no kag nagano man ang bulig man ang mga private companies nga maisamang ka mga stakeholders natin nga maingganyo sila liwat magpananom kang green corn natin kay banaan man natin nga kilala ang Banwa sa Barbara as green corn capital kang Panay. Magambag may lain-lain ang aton yung varieties ang corn sir no. So magambag kita nga green corn ano ni saya? Ang green corn na mura ng mga sweet corn natin, mga pilit nga mga varieties natin nga sa ginasugba na bla. Usually mo na sa ang pwede naton makaon bla sa consumption natin sa atin nga animalay. Pero kag ang isa man tan mura ng atin nga yellow corn, mura feed grade natin nga mga variety kag atin nga nga mais. So sa tutlad na mura ng green corn, mura ng mating tutlad. So nakakadto ka to sir wala pa. At dito na Colin. Oh. No? Kaumpisa na sa nato. Matamat lang ko kiti may malaman natin may program nga nagahilati ka natin. Anong feedback nila sir nga daw wala na sa nagatanom sa bang sa atin nga green corn? Usually ang atin to nga nabatian di kananda siyempre lawig init. So iba nag-stop kag ang gin-prepare nanda kag iba nagtanam pero ang gin-prepare nanda nga variety ang puti bala. Ang pilit lang anay. So ginano natin to nga kag nag-decrease to damo gimaran ang grabe gimen pikto kang init lawig nga init. So ginangganyo natin nga is naliwat to nga magbalik sa sa green corn para ang ma-sustain natin ang supply natin sa hindi lang sa Banwa karon sa Barbara pero sa probinsya kang Iloilo. Okay. Thank you very much Sir Joven. Sir, lang ko ma-segue lang ko kay man nagkamangkot about sa aton nga dog pound. Dili na kumpisa na kita. Yes. Okay. So, sir, kumusta? Ang tuba lang nadakpan to or nadakop sa aton nga mga katapos ang empos nato nagawad bila kanola or mayara pag kita sa sige-sige pag nga panakop. Why ko update kay Sir Podadera kapon sa impos no pero kita ko to may duwara sa nato nga nga nadakpan. Ang sa aman ganito ginahambalan ko man ang atin nga in charge sa atin vaccination na si Arthur no nga follow-up na to bakuna kay basi way gito tig bakuna bla. Pero when it comes sa kung nagawad na to or way pa ko kumaano pero may penalty na no kung ang tag-iya per day na may 20 pesos na penalty para sa pagkaon kaayam no amor nga hindi lakon mo nga basibol mo na to maluoy mo kita sayam pa kuno tamang gyapon although nga ginadakop natin sila kag inabutang mo natin ang ayam nga sa safety nga lugar no kag may mga tawo ka nga gabantay ka to so amor nga may bayad. So suggestion lang kuno sir dapat may dog tag parang mabalaan kuno kung sinong tag-iya mo na bala. Amo pa nga wain natin kay kauna may dog tag kita pero may cost ina. So sa kauna 10 pesos petlat kung ang dog tag lang siguro nagmahal na. Hindi okay man na siya nga suggestion well taken kina. Pero natin ayo natin kung mag-vaccination naman kita. So dapat kung may dog tag ipa-shoulder natin sa sa tag-iya kaya natin vaccination gani libre na ang okay na lang ginasukon natin. So lantawon natin ang mga recommendation. Well taken gina nami gina nga idea. Ang aton ginis yung anti-rabies vaccine naton every year siya or every 6 months nga kinahanglan sa mga ayam. Kung daw hindi lang gid grabe ang case kang natin naka-rabies gid lang positive case. Kita ang atong ginakandang kara is yearly. Pero kung daw taas gid ang case kang kang rabies ka natin mura nga pwede kita makakandak may annually o every 6 months pero sa tulad ang gina-practice natin is yearly lang anay. So yearly lang gali ang aton libre man lang mo. Libre man lang. Kung may kita may vaccine kita nga pwede natin magamit. Pwede ginaten. Pwede ginaten makandak ang semi-annually pero ang cost bla. Agang man ang manpower man natin kay ginaharam lang natin vaccinator sa mga atin na BMT nga mapisan na nagwagid ga pangindi sa murang obra. So as lang ko sir kay man tibalaan naton nga tikulura ng subong ang aton nga mga manguman nagagulugin hawana og gidman nagagulugin hawana maka first cropping pa lang bala kita. Oo first cropping bala kita delay gid kita natin mayor concerned kay mananaten nga ang natin sa agriculture tamang paano na lang kung ay kita tigil na produce nga pagkaon so mataas pagid ang natin kada mga
commodities natin bla taas presyo na kaya once hindi kita kapananam especially amora may nagreklamo ra sa bugas no kataas man iti klima ang aton gyapon nga klima nga bag-o. So hindi natin mapaktang kung saan kita maka-start kay ang tubig sa umamo ra ginalat natin no. Ang tubig uran kay kalabanan ka natin is rain fed. So eventually naga-start man ang atin nga mga farmers land preparation makita mo tla may mga traktura ra nga galagaw kag naga-start pang pa lang no panglimpyo kahon. So ginahalat lang nanda karanggid ang bastante nga tubig sa nga magtupa sanda kumahan. Okay. So, thank you very much, Sir Joven. Oras na ito, 22 minutos na nagrigas sa tak ng alas 11 sa aga. So, mangkot ng sir, kay man subong tig-ululan. Damo kita sa mga livestock subong, di ba? Sa ato ni mga kapasapatan. So, ano subong ang mga uso ng mga balatian, especially sa mga manok natin, sir, sa tig-usang tig-ululan? Kung notice nyo, every sudden kang change ka temperature, no? Ang manok natin apitado gira permi ang respiratory nanda no. So hagrak, pulak. So hindi gira natin madura dayon. Kaya ang atin nga mga backyard farmers way man sa nagabakuna no. Sa amo lagi dan maka-solve tani kang mga problema nga da. So kung may mga may mga poultry kamo, manok or other poultry animals pa da. Dapat mag-regular nga vaccination gid sa atin nga large ruminants man kag small ruminants mo mangyapon respiratory mangyapon ang ang atin nga problema kay ang sudden change kang temperature kag ang uran init nga dia gadulot kidya kang respiratory problems kananda. So lang gid bastante nga pag sagod no or vitamins supplements kag bastante nga pagkaan para sa atin nga mga ginasagod na kasapatan. As well as bastante balang supply naton ka mga karne naton tulad. Sa tulad dati ang gamay medyo ginman kita sa baboy no sa pork. Kita naga-source pa kita sa sagwa pero eventually naga-normal kita naga-cope up man kita sa aton production. Ang aton nga sa meat sa sa baka kag karbaw no medyan pa ang supply bastante man tanan no pero ang presyo kada sabay man sana baboy. Ang poultry natin kita man natin nga kung gasabay man sa sa bili kang baboy. So pero kung sa supply may dyan man kita nga sige-sige man kay kita natin ang duwa kay hawa natin karagis may Santa Barbara sige-sige man ang production nanda. Wala garing mahal lang garing sir di ba? Oo, nagasabay man sanda sa demand abi kang kang sa meat kung magnubo ang production sa just like sa swine, sa pork. Siyempre kita ship kita sa available nga mga available nga karne so amura ng baka karbaw natin kag ang natin nga manok so amura nga gataas man ang presyo nanda. Kumusta ang ato nga centennialing program sir? Centennialing natin ginalat lang natin ang ang awarding kang budget natin. So ara naman tanan nga dokumento natin nakastorya man ko sa atin provincial veterinary office kay Doc Darrell nga base i-award this Monday or or next Monday pagit kay ready naman tatanan kina-finalize na lang gid. So ang aton slaughterhouse kumusta? Amo to kinang surya naman ni Ma'am Leslie no. So lat-lat lang kita ka mga updates kay siyempre on review atin mga papers no pati ang sa detail engineering design, economics. So, at least ito yarman gina-review nanda halatan natin ang feedback hang sa PRDP natin. Okay, thank you very much kay Sir Joven sa pag-update sa aton. Sir, may any updates ka pa na pwede ma-share sa aton nga publiko with regards sa aton nga agrikultura diri sa may Santa Barbara? Sa aton mga farmers no, rice, high value crops kag sa livestock and poultry. So, pangamuyo lang kita permi nga may datan production no, kaya ubayan kita kang mayad nga chimpo tani sa mga madason nga mga inadlaw para maka-start man kita mayad nga pagpananom kag sa atin nga mga ko lang sa dog owners natin bla
kay tiga-start ng atin nga impos panakop. So inayo naman permi gid sa atin nga mga nga tag-iya nga be responsible no. Hindi na dapat kita manakop kung ginahigdan ng nandaan-daayam nga kagway nagaliw-liw sa mga dalanon naton no. So palihog lang no ang atin nga local government unit nga ginahead kang atin nga nga mayor Doc Dennis Superficial katinguhagi nga maging malimpyo atin nga banwa no kag maging safe sa rabies. Pero dapat mag-start man dia sa atin nga mga dog owners. So hopefully nga why data netig why di blatig antaward nga matabo ron nga makagat pa natin nga nga mga manok dakap. Kag buligan lang natin mapa-improve pa natin diyan ang dog pound natin diyan facility gina nga maka sa ngaya maka-accommodate kag hindi gid na mapabayaan to. Pero kung makastray gid na dayam ka madakap mangkot lang sa impos kay may may sanda ka kamaan kung diin nga ayam ang gindakop no. Mo para ng concern natin kung kiti amurang dog tagbla way tagiya way ta kamaan ko kay sinora ayam kung sino lang mangita i-post lang natin sa giya sa may atin nga Facebook page kag pamangkot lang sanda kung di ka naman sa agriculture sa atin impos. Asan ko sir balikan ta lang ang imo bala kag ginahambang seedlings naton RCEF to sir RCEF ang seedling sa sa inbreed RCEF na amura lang sa atin sa pill rice alin kag ang sa natin sa hybrid nagkalain-lain nga private companies nga kaproduce kang atin nga hybrid seeds sa paray. Okay, thank you very much Sir Joven. And malabatian ko sir mayara kita agri-education on air? May diyan kauna sige while ko kung sinong nagpa-enroll pero may school on the air kita. No, magina-enroll makariatan farmers. So I don't know kung may nagpasa rin nga nagpa-enroll. Kay may may certificate ra sa ore ko matapos nandang nga mo. Daw season long mo na siya nga daw training. Pero pamati ka lang sa radyo kada kagahon. Okay. May diyan sa nakaran iya man na sang DAR 06. Okay. So may via radio gali. Abi ko ta kung online ba lang ba lang may Zoom ka mo meeting or other platform griti mo kay mamati kagali sa radio. May diyan ang school in there siguro na ang namin mo ma'am Soy. Pero I don't know kung may online trainings pagit nga sa Zoom. Pero ang nabalaan ko is school on the air. School on the air. Sige. Take note na sir kay pangitaon ta ko sa diin sa para may ara kita sa nga dugang nga ihibalo. Daw sa isa na sa ka radio station manandagin paagi. Okay. Para man may dugang inputs, information ng aton nga mga pinalangga nga mga mangunguma. So, thank you very much, Sir Joven. Oras naton, 29 minutos na nagligas sa takarang alas 11 sa aga. Gina-check. Wala tika-tika ko. Muna na si Ugan Lara Diatra, si 11:30, ma-start ang iyang program. Sir, may ara ka pa bala luyag, idugang, may ara pa ko bala wala na pamangkot sa imo sa aton nga mga latest updates naton sa agriculture diri sa may Santa Barbara? So far okay naman yun so update lang kita kung may diyan pagkikita nga mga duga nga mga programs and activities sa agriculture office. Kipa pa na sir sa imong mga katapo. Sa atin sa municipal agriculture office naton sa aton nga staff da kag mga opdana kag sa mga farmers da nga naga nga may pa-enroll kag kulang pa papeles na obra i-comply nyo na para hindi ka mo mabilin duman sa listahan kung ano yung kaso. Okay. Thank you very much, Sir Joven, ang ating officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Thank you, sir. Actually, nakitaan ko, sir, ikaw nag-message takon to. Ay, wala ta ka na-ask friend sa Facebook. Hindi kita. Hindi kita friend. Ay, kilainin mo ngalan. Kung sino niya man. Dahil mo ngalan sa Facebook. Sige, sir, i-ano ko karon. I-add ko karon. Salamat ako. I-add lang ako. Patunon mo gina. Okay, thank you very much, Sir Joven. Sige, ma'am. Soy, yun, soy, kag sa tanan nga pagtagpalamati, mayong aga sa tanan. Okay, thank you very much. Engineer Joven Sonico, ang aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Ang baga nga pa-cluster kita, masagana program, masagana 150. Dati, ano to sir? Kanya-kanya. Dati kanya-kanya, ngayon sama-sama. Sama-sama. Okay, thank you very much, Sir Joven. Ayun nga, galiwat. Sa may Wednesday, raman kita, sir, may maway. Ugan Ray, ara si Ugan Nari, wala?
Wala. Okay, sige na po. Why siguro aton nga legal president. So, patayin kita diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo. Pero antes ako mag-pause for break para mag-play sa aton nga mga music. Here we go. I'm going to let you hear sa aton nga trivia with regards sa birthmark. Sa station na diri sa 16.7 ISFM. Upod sige hapon sa ako na Zoila Cordero para sa Radio Piscina. May nga ka. Ugiyon Trivia. Hibaloon nato ng mga pagpati kung ano bala ang kahulugan sang balat o kung birthmark sa nakilala niya parte sang atong nga lawas. Kung sa buso, kung tiyan ang balat, buot silyon, dalok ka. Kung malapit sa bibig, kung lalaki, mangin manggaraman ka, kag mangin masadya ang imo nga kabuhi. Kung sa babae naman, ang balat malapit sa bibig, nagakahulugan nga parawakal ka, kag sensitibo. Sa tuo nga pisngi, kung lalaki, mapinalanggaon kag sweet. Kung babae naman, mangin malipayon ang kabuhi upod sa iyang nga bana kag sang ila pamilya. Kung sa nawala nga pisngi naman ang balat, kung lalaki ka, buot silyon, pirmi ka ginakulang sa kwarta. Kung babae naman, permi ka depres. Kung ang balat sa idalam sa nawala nga nipol, buot silingon, maayo ka magpakadlaw. Kanang nga masudan mga ubra o kung uyatan nga proyekto o kung negosyo ang mangin madinalagon. Kung sa idalom naman sa natuong nga nipol, mangin maayo ang imo nga boss damlag. Apang, kung sa tunga sang dugan ang balat, hindi ka mangin maswerte sa pangabuhi. Kung sa pangaang birthmark o kung balat, kung lalaki perme ka akig, kag kung babae naman, mangin breadwinner sang pamilya. Kung sa natuon naman niya parte sang agtang buot silingon, maalam ka, kag kung sa nawala, gastador ka. Kung sabot kung lalaki palangga mo ang mga kabataan, kag balay nun ka o kung permi ka lang sa sulod sang balay. Kung babae naman, independent career ang prioridad sa kabuhi. Kung sa likod, masangkad ang pag-intindi o kung very understanding. Kung ang balat ang ara sa tuo o kung wala sang tudlo, hindi ka mahilig ka magsalig sa iban, gani nagahimo ka sang pamaagi, agud hindi ka manging pabugat o kung wala ka nagkapasagod sa imo pamilya. Kung sa tiil, kag sa mga tudlo sang tiil, kung lalaki, mahilig ka maglakaw, kag kung sa babae naman, mahigpuson ka, kag matandos. Kung sa tuo nga abaga ang birthmark, malabot mong imo ginahandom sa kabuhi, kag kung sa wala nga abaga, permi ka lang kulang sa kwarta. Kung sa ilong o kung irong naman, very creative ka kag mabuda intendihon ng imo nga batasan. Kung sa ibabaw sang paa, dako ang tsansa nga manggaranon ka. Kung sa idalong naman sang paa, mahina ka sa paghimo sang desisyon para sa imo kaugalingon. Kag kung ang birthmark o kung balat ang ara sa idalong sang mata sa mga lalaki, ini sila ang babayidor. Ini mga pagpatigid lamang, pwede nga matuod, pwede nga